Po, mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 21, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Palawan Pawn Shop, VGC sa may Service Road, Paso de Blas, Valenzuela, sa may East Canumay ito, Canumay, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Hansing Store sa may Bignay, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Black Friday protest sa Mindiola, Maynila ng mga estudyante at babang grupo laban sa korupsyon sa gobyerno payapang tinapos ngayong gabi. Presidential Security Command may bago ng commander sa katauhan ni Commodore Andrew Van Abayon na namuno sa Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. Illegal na presensya ng mga barko sa sakyang panghipabawid ng China. Aeroplano po ito namataan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bao de Basindok ngayong araw. At embahada ng Pilipinas sa Bangladesh, wala pang natatanggap na ulat na may Pilipino nasaktan o naapektuhan ng magnitude 5.7 na litol sa naturang bansa. At ilan lamang po yan sa malalaking balita pumutok sa maghapong ito. Sa mga gusto pong makapagbuntahan sa aming programa, kayo po'y maaaring mag-text sa aming Text Connect 0917-594-5941, 0917-594-5941. At siyempre mga kasandi, mga kapuso, i-follow po ang aming social media accounts. Hanapin mo ang Super Radio DZWB sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din po ang Super Radio DZWB sa YouTube at mag-subscribe. Samantalang oras po natin, alas 8:22 ng gabi. Labanan ng fake news, dapat ito. Glenn Huego at Henry Atwanan, riding in tandem sa balita. Number 1. Ay, hindi na.
Quezon na rin. Bump naman sila ng 15 pesos na bayarin sa Balitan at 15 million pesos na bayarin sa Balitan ang nabayaran na rin. Kung dito nagpapasalamat naman siya ito sa mga taxpayer na humiling sa ilan. Bakit ulit nakapaho ng lungsod? Biniyak naman ang pamahang lungsod ng Maynila na ang bawat dito pinatay sa taong bayan ay maayos sa pamitan ng tamang pamamahala. Ako, silong sinasabi si Jeffrey Sundaran kung dito mo. Tamang. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Snowmip Purchase ng pang-agad ka bago lumala. Independent Commission for Infrastructure. Tiniyak na hindi maabuso ang request ng executive session ng mga resource persons sa pagdinig ng komisyon. Ang detalye mula kay Ralph Minara. Tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi maabuso ng mga resource person ang pagdinig ng executive session para hindi ma-live stream ang pagsalang ng mga ito sa pagdinig ng komisyon. Sa punong balitaan, sinabi ni ICI Executive Director at ni Brian Osaka na pinag-aaralan nilang mabuti ang mga bagay na ito para masiguro hindi maabuso. Sinabi nito na kailan lang sinuring mabuti ang mga kasalukuyang batasan ng mga kaso na pag-desisyonan na ng Korte Suprema o dito. Dahil dito, nasa guidelines niya na kailangan matukoy na may patayan o grounds para aprobahan ng komisyon ang hiling na executive session. Kabilang sa mga kondisyon ito ay kung ito ay konektado sa national interest o national security, kung malalagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng resource person, at kung ito ay makakahadlang sa ginagawang investigasyon at iba pa. Dirigyan ni Osaka na kung inisap lang ng mga nabanggit na kondisyon, ang sitwasyon ng pumili ng executive session ay automatiko pa rin magkakaroon ng live streaming. Samantalang dinay naman ni Osaka na may kaparusahan naman ang mga magpapakalat o mapilit na mga napag-usapan sa executive session. Ako siya nga po pinag-jimay sa tanan ng PSWD, apat na Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Snowmip Purchase ng pang-agad ka bago lumala. Pangulong Bongbong Marcos inilahan sa bilang iiwang katangiang pamana ng yumaong si Chief President Legal Counsel Juan Ponce Enrique. Ang detalye mula kay Tuesday News, Tuesday. Hindi lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamahalagang pamana ay nainiwan ng yumaong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kabilangan na rito ang dedikasyon, integridad at disiplina sa paglilingkod. Nagsisilbihan niya itong gabay mula pagkamata hanggang pagiging Pangulo. Bahagi ito ng eulogy ni Pangulong Marcos Jr. para kay Enrile sa isinagawang necrological service sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, isang malaking kawalan sa bansa ang pagpanaw ni Enrile na may malakas na impluwensya sa batas, legislatura at pamahalaan. Inilarawan din ng Pangulo sa Enrile bilang statesman na may matalas na utak, makipag-mag-aral at matatag na tagapagtanggol ng bansa na handang tumutol sa pagsaliwas sa pambansang interes. Sa kabila ng edad, sinabi ng Pangulo na nananatiling matalas ang pag-iisip ni Enrile ang patuloy na nagbibigay ng payo sa kanyang pamumuno. Nagpasalamat naman ang palasyo sa mga pagsiservisyo ni Enrile at sinabing mananatili itong buwaran para sa susunod na henerasyon ng mga lingkod bayan. Ako si Tuesday sa News and Jimmy sa Radyo PWD, dapat ito. Ang Henry Aswadan, riding in tandem sa balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Yusef D. Corte. Yusef D. Corte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis ka rin sa sipon symptoms. Yon. At dahil Biyernes po ngayon, MMDA sa GMA po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na Bayanihan Estero Program. Ito po ay hakbang po ng Metro Manila Mayors kasama po ang pribadong sektor. Maging may iba pang tanggapan ng pamalan para malinis po yung mga daluyan ng tubig. At makatulong po para hindi na ho bumaha dito sa mga lugar na nalulubog po tuwing malakas ang pagulan. At napag-uusapan po natin siyempre estero, yung baha, ang
nangangasiwa po yan. At siyempre, si Director Mark Navarro ng Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA. Director Mark, magandang gabi. Si Henry po ito dito sa Riding in Tandem sa Balita. Magandang gabi po, ka-riding in tandem na Henry. Magandang gabi sa iyong bilyong tagapakinig. Ay, naku, salamat naman. Pero, baka libo-libo lang. Joke lang po. Sir Mark, ganito. Tuloy-tuloy pa rin yung paglilinis ng mga creek o kanal, no, dito sa Metro Manila. At yung isa sa mga tinutukan natin, itong tinatawag na Buhangin Creek sa Mandaluyong. Sir, kumusta po? Ay, oo, okay naman. Nagsimula kami nung Wednesday. Biyernes ngayon, so nung isang araw, nagsimula kami dun sa Buhangin Creek. Napansin namin, siyempre, ituloy-tuloy naman ang paglilinis natin ng mga creeks, no? Sa buong Metro Manila. So, natapos na natin yung mga priority natin. Ito, sinusunod na natin, nagdadagdag tayo hanggang matapos ang taon. At isa sa mga nakita namin, itong Buhangin Creek na dito sa may Mandaluyong, medyo, ang ano nito, ang naging problema, maraming burak. Mga burak tayo na kailangang tanggalin. So, yun. So, nagsimula tayo nung Miyerkules. Na-identify natin na kailangan na talagang tanggalin yung mga burak. Kaya, sinimula namin nung Miyerkules. Director, bukod po sa burak, ano pa yung isa sa mga dahilan kung bakit medyo nagkakaproblema po dyan sa creek na yan, sir? Ano pa ho? Meron mo ba mga obstruction o may mga ginawang mga kakaiba proyekto kaya kumikot po yan? Well, ano naman yung mga burak ang major ano ngayon dito, no? Kasi naipon na rin talaga sa creek, tapos tumaas yung ano, parang nalimit na yung volume ng water na dumadaan. So, may mga minor obstruction naman. Actually, mga puno lang naman, yung wall natin, kailangan lang ayusin. Yun, ang ano nga ni Chairman is palalimin kagad to 4 meters yung ating creek. Tapos may mga napansin lang din naman tayo na naayos na rin naman sa sinabi naman ni Mayora Avalos na tatanggalin din naman at nilipat din naman talaga yung mga families natin na nailagay yung kalapit kasi ito yung mga nasunugan. So talagang temporarily naging sila doon, but eventually ililipat na talaga sila by first quarter next year para lang ma-relocate na kasi napatira sila doon malapit sa Sapa. So kailangan talaga silang malipat na rin, but of course it's for good cause dahil nasunugan na nga sila, so inanapan sila ng temporary shelter within Mandaluyong. Opo, ganito, Director, yung ewan ko, ito yung dahilan, no? Yung Buhangin Creek po, malapit din ho yan sa may silo, no? Doon sa may City Hall po ng Mandaluyong, kung hindi ako nagkakamali. Ito rin po ba yung pangunahing dahilan kung bakit mabilis bumaha doon sa palibot po na City Hall? Kasama yan kasi, no, yung Buhangin Creek kasi, actually mahaba yan. Okay. Yung isang parte ng Buhangin, bumabagsak yan. Dito sa may silo, tama ka, papuntang San Francisco Pumping Station natin yan sa Mandaluyong. So yan, sa mga dahilan, syempre, pag yung creek mo medyo marami ng burak din, ang tendency niyan, yung volume capacity ng water, lumalabas na sa daan. So, napupunta na dun sa ating circuit. Okay. Tapos, isa din dun kasi, sinabi ko medyo may kahabaan yung Buhangin Creek na yan. Sa kabilang banda naman ng Buhangin, doon naman sa F. Ortigas naman bumabagsak. Yung ating creek. So, ibig sabihin yan, Director, hindi pa tayo natatapos, no, dyan sa paghuhukay o pag-alis po ng mga burak-burak dyan sa may Buhangin Creek, sir. Mga ilang araw ba yan matagal, sir? Dahil may pagpunta na naman. Oo, tinitignan namin siguro mga hopefully 2 to 3 weeks kasi medyo makipot yung daan. Alam mo naman. Tapos syempre, pag hinukay mo, kinuha mo, may mga dump truck pa yan. Okay. Dump truck, kasi natapon pa natin kung saan magandang ilagay yan. Usually, meron naman tayong mga compartment din na mga private properties. Kasi nung pantampa, pwede rin naman. Basta magsabi rin lang sila.
Kasi actually, pag maganda yung lupa, magandang mataba ang lupa, mataba yung lupang nauukay natin dyan eh. Talaga. So, pwede rin. Maganda yan. Isang pagtutulungan din natin yan with our private partners. Sir, bukod sa Buhangin Creek, meron bang iba pang pangunahing creek na target linisin po ng MMDA dito sa mga susunod na mga araw? Kasi sir, medyo may sama na naman ang panahon na minomonitor ng Pag-asa. Baka magtulog doon ng mga pagulan sa Metro Manila, sir. Yes, meron pa kami mga tinitignan, no? Meron pa kami at least bago matapos ang taon, meron pa kami mga tinitignan na mga hopefully 3 hanggang 5 pa na creek nalilinisin. Tuloy-tuloy naman tayo, Sir Henry, tuloy-tuloy naman ang ating paglilinis. Yun naman yung maaasahan nyo. Kahit nga tumigil ang ulan nung nakaraan, tuloy pa rin ang linis namin. Galing kaming Las Piñas, Marikina. Tapos, palipasin lang natin kung siguro kung Pasko, balik na naman kami sa January. Yun ang pinaka mas agresibo kami dahil habang walang ulan, nililinis at hinahanda na natin para sa susunod na tag-ulan. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis natin dito sa Bayanihan sa Estero program ng MMDA. Opo, Direktor, ano ba yung masasabi nating pinakamalaking hamon po sa hanay ng MMDA para mabilisan po na malinis itong mga creek bukod po sa mga kagamitan po, sir? Sa mga kagawin, babalita ako na rin siyempre sa liderato ng ating chairman na si Don Artes. Talagang nag-ano kami ngayon, bumibili kami at bibili kami ng mga gamit, lalo na yung mga maliliit nating pwedeng crawler, previous backhoe, para sa mga maliliit na creek at mahirap pasukin, hindi na tayo gagastos. Kumbaga kami na lang sa ahensya namin sa MMDA ang maglilinis, katulong namin ang private sector at ang mga ibang ahensya gaya ng DNR, local government, even yung ating TOLE, yung TUPAD program nila, talagang tulong natin, Estero Rangers, all of these agencies are really helping us out para hindi na tayo gumastos. Talagang linis lang tayo, malinis natin yung waterways. Gaya nung tanong mo, ano pa ba ang mga kailangan natin? Siyempre, hingin din natin ang tulong. Alam mo naman, kasama sa nililinis namin, yung basura pa rin. So, siyempre, hingi pa rin kami ng tulong. At alam na tuwing nagsasalita ako parating, tulungan nyo kami, wag na kayong magtapos ng mga creeks. Lilinisin naman namin eh. Pag nasa kasada yan, lilinisin pa rin naman namin yan. Pero huwag nyo nalagay sa creek. Kasi nahaharangan pa yung ating waterways. Daanan yan ng tubig, daluyan yan. So, kung sa kalsada, at least madadampot ng ating mga garbage collectors, ilagay na lang natin sa tamang lugar ang ating mga basura at lilinisin namin yan. Nandito pa rin kami kaakibat nyo sa paglilinis ng kalsada, sa paglilinis ng inyong waterways. Oo. Ganito, Direktor, total nililinis na po natin yung mga estero. Meron po ba tayong proyekto para naman po sa rehabilitasyon? Ibig ko pong sabihin, pagandahin na po yung palibot po ng estero, yung natanggal po natin sa gabal sa gilid, tamnan na po natin ng mga puno-puno, sir. Meron tayong mga programa ganyan, yung Green Project ng MMDA. Meron din tayo, may mga ginagawa tayong mga parks na rin para dyan. Nagsimula na rin naman doon. Actually, meron tayo sa Tripati Galina sa may area ng Makati, ginawa na natin yan. Meron tayong mga ganon. So, pa-isa-isa para ma-maintain natin yung ating mga waterways na malinis, tapos magiging parke rin para nakakapagpamasyal. Kasi sarap pamasyal pag may nakikita ka rin tubig na malinis. Totoo naman po. Oo. Talagang tinututukan natin, parang kami, holistic na yung approach natin. Totoo, sir. Sir, ang binabanggit dito, itong Buhangin Creek dyan sa may Barangay Plainview, Mandaluyong, binanggit nyo nga kanina mahaba-haba. Yung mga connecting pong mga kanal-kanal dyan, sakop din po ba na dapat natin linisin agad-agad, sir? Well, hindi naman yung gagawin natin. Hindi na rin naman iiwanan yan. Pag sinabi naman natin Buhangin Creek, hanggang sa ano na yan, hanggang sa tulo na talaga yan. Hindi natin kasi yun ay nakita natin sa ngayon, yung regular, hindi na natin titigilan para matapos na yung buong stretch ng Buhangin Creek. Stretch natin. Opo,
hindi ko lang alam kung masasagot nito, Director, no? Kasi kamakailan nagka-problema po yung pumping station dyan sa may San Francisco. Yung pangunahing daluyan po ng mga ng tubig kanal diyan po sa paligid po ng may silo. Ay na-monitor po ba natin na naisaayos na po ba yan, sir? Ayos na lang naman. Hindi naman namin pinatatagal yung mga ganyan. Naging major problem na kung natatandaan nyo rin. Binanggit ko rin sa inyo. Naharangan lang yung ating. May trap tayo dyan may trash trap tayo dyan. Okay. So, naharangan kasi hindi naman talaga totally nasira. Kumbaga sa ano kasi, alam nyo ang pump. Pag walang tubig na dumarating, walang ipa-pump. So, ang alam talaga, huminto. Hindi mo. Nagkataon lang na naharangan ng basura yung ating trash trap na walang dumaloy na tubig papunta doon sa pumping station. Ayan. So, siyempre, pag walang tubig na dumadating doon, kailangan nating, di ba, mapapansin parang huminto. Pero, sa totoo lang, siyempre, pag walang tubig na pinapump out, wala rin talagang pumping station na gagana. Pero kung meron tubig, kinaharangan kasi. Pero ngayon, malinis na yan. Malinis na. So, tuloy-tuloy ang daloy dyan ng ating tubig at tuloy-tuloy ang labas naman sa pumping station natin. Abay, totoo yan Director, kasi nitong nakarang bagyo, bagamat malakas yung pag-ulan, bagamat may mga pag-ipon ng tubig sa kalsada, mabilis po humupa dahil naagapan po natin yung mga paglilinis po ng mga creek at mga pumping station po natin, pinagana po natin. Oo, yun naman ang effect kasi ng basura. Pag umarang, meron tayo nag-flash bago matigan sa pumping station. Oo. Yung mga nakakalusot, yun ang masakit kasi sa basura. Pag nakalusot, siyempre minsan tatanggalin mo pa. Pag sa pump yan, parang electric fan yan. Pag nalagyan mo ng LED, pag nabarahan mo, titigil, di ba? Totoo yan. So tayo, kailangan natin tanggalin yun, pahinto, manual ang pagtanggal yan, hindi madali. Alam mo naman ang basura, pag kumapit yan dikit na dikit. So manual ang pagtanggal niyan. Opo, Director, ganito. Total, nag-umpisa na tayo sa paglilinis ng creek, nabanggit na po yung rehabilitasyon. Pwede bang naming malaman kung may iba pang proyekto ang ating hanay sa MMDA para tuloy-tuloy na po yung hindi na ho nababahala, nangangamba yung mga taga Metro Manila na babahain po sila. Meron ho bang pangmatagalang solusyon po? Ay, totoo naman. Maganda yung tanong mo. Unang-una, siyempre, ang MMDA naman sa pamumuno ng aming chairman, talagang bago pa lang magtag-ulan, kaya pumasa kayo, January pa lang, maglilinis na kami ng ating mga estero, ng waterway. Una. Pangalawa, siyempre, nire-recondition na natin ang ating mga pumping station at nililinis natin ngayon, inaayos para mapalakas lalo yung mga mahina, may mga nire-rehabilitate at saka ina-upgrade. So, siyempre, yung pangatlo sa mga unang interview ko naman, nasabi ko na rin, na talagang masusi na ngayon ang pinag-aaralan yung ating mga rainwater impounding facility, yung kukuha ng tubig. Siyempre, dahil yung volume ng tubig ngayon, iba na. Hindi gaya dati, may tinatawag na tayong climate change. Iba na yung buhos ng tubig ngayon. Mas marami na. So, dahil mas marami ang tubig, ang buhos ng tubig, kailangan natin i-impact muna. Yun doon papasok ang ating rainwater impounding facility. At nakakasiguro ang ating mga kababayan na ito ay science-based. Pinag-aralan talaga to. Katulong namin ang Project NOAA dito. Talagang humingi kami ng tulong kay Professor Maharlan May para ma-determine natin kung saan talaga yung volume ng water usually bumabagsak ng catchment. So talagang hindi lang basta-basta itatayo, may pag-aaral, may science, pati yung aming mga impounding facility, hindi lang basta makagawa ka lang ng imbakan ng tubig. Talagang natin, pumunta yung ibang team sa Singapore para lang mag-aralan at meron sila doon at meron din pupunta ng Japan kasi meron din sila doon para ano pa ang pwede natin gawin pa sigurong maganda at state of the art yung ating impounding facility na applicable sa Pilipinas. Siyempre kailangan applicable sa Philippine setting. At hindi lang yun, idadagdag ko yung tubig na kukolektahin, pinag-aaralan, pinag-iisipan
parang yung secondary use ng Okay. na yun. Oo. Siyempre, Sayang. importante rin yun. Oo. Opo. Yung mga ganung bagay, these are long-term plans of our agency already na ina-assure natin na hindi kami natutulog at nagpapahinga para at least makatulog na mahimbing ang ating mga kababayan. Opo. Eh, sir, nabanggit nyo na yung climate change, yung mga pabago-bagong panahon, ito bang mga sabi natin, luma ng mga pumping station, eh bagay pa rin sa ganitong panahon, sir. Kasi iba na nga ho yung buhos ng ulan, sir. O kailangan nating improve na ngayon, sir, unti-unti. Well, pakunti-kunti meron naman tayo mga nire-rehab o ina-upgrade kasi nga, siyempre, yung capacity ng ating mga pumps. Remember, some of the pumps were built una pang panahon. Hindi naman unang panahon. Siyempre, nung panahon na yun. Ayan, opo. Oo, ngayon, siyempre, dahil iba na nga yung volume of water, meron naman tayong mga nire-rehab. Okay. Meron yan, ongoing. Oo. Pero it doesn't mean na nagre-rehab tayo ay napapatay yung ating pumps. May mga gumagana. Okay. Maganda, papalitan lang naman yung papalitan naman yung pump lang ng mas malakas. So, kung kailangan ayusin, yun, ayusin natin. Opo, eh, nabanggit nyo rin kanina, science-based, sir. Eh, alisin nyo ba yung mga pumping station dyan na hindi naman para akmado sa lugar na yun kasi imbis na makatulong, eh, dulot pa sila ng baha, sir. Well, siguro ang ano mo lang, no, yan, tawag din naman doon pump, pero mas na-identify siya as booster pump. Okay. Yung mga booster pump, nagbigay na rin na rekomendasyon ang aming ahensya na may mga areas na kailangan tanggalin talaga yung booster pump dahil na nakakaharang siya sa natural flow ng water natin sa mga waterways. Yan. Malinaw po, Director. Traffic dito. Sir, sa mga darating na mga araw, eh, mahaba-haba kasi itong rehabilitasyon na to, itong paglilinis sa creek ang binabanggit. 9 buwan, yung ating gugugulin para malinis natin yung lahat ng creek dito sa Metro Bagong Manila. road na Sir, pala dyan. maraming Pwede po salamat kayo po, dyan. Director Mark Navarro, at magandang gabi po yan po sa MMDA, sir. Magandang gabi po and maraming salamat po ulit, Sir Henry, sa inyong pagtulong sa amin para mapahatid ang ating servisyo. Maraming po salamat, Director. Salamat po. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Newsep Z Plus Forte. Newsep Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. So yan mga katandem, si Director Mark Navarro ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. So ang binabanggit niya itong buhanging creek dyan sa parte po ng Mandaluyong na minamadali po nilang matanggal yung mga burak dahil ito pala yung pangunahing dahilan kung bakit mabilis bumaha. Diyan po sa area po na may sino kung saan nandoon po yung City Hall po ng Mandaluyong. Abay, malawak-lawak po yung mga creek dito sa Metro Manila na kailangan po hukayin eh. Hindi lang paghukay, napakarami po mga obstruction o sagabal sa ngayon. At anyway, habang nililinis natin yan, isabay na po natin yung rehabilitasyon. Ibig sabihin, abay, pagandahin na po natin para hindi na po pamugaran pa mga masasabi natin mga illegal settler, no? Dahil nauna na yung mga puno-puno. So maya-maya, babasahin po natin itong napakarami nating mensahe sa ating text connect. Oras po natin. Tanggap muna tayong balita. Ang Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na marami pang mangyayari sa nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya sa mga flood control project. Ang detalye mula kay Tuesday nyo. Tuesday. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dahil siya ang Tuesday. So balikan na lang siguro natin Tuesday. Ayan. Tuesday. Balikan natin, ha? It's Friday. Balikan natin, maya-maya. Balikan natin si Tuesday. Sa ba? Yan, Alas may do 8:51 forward ng po. gabi. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng pambatang ni Yusef. Triple Ginawa Ito Relief. ma'am, God bless you. Lenuego at Henry Atwalan, riding in tandem sa balita. Double check pa, baka may naiwan. Right naman po.
dito po. 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Isang bagong kinabukasan from GMA Music. Ngayon sa nadrap na natin dito sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. Stores worldwide. It's your chance to win big dito sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Almost 7 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Bumili ng participating products, ilagay pang NZs at ihulog sa drop boxes nationwide. Hatid sa inyo ng Magic Inisa Flavor Seasoning Mix, Bear Brand 45 powdered milk drink, Nescafe at Nestea Iced Tea. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from October 18 to December 26, 2025 for DOH FDA CFR permit number 1323 series of 2025. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA radio stations ang number 1 AM station, Super Radio, DZWB, at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Sobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio, DZWB at Double D TV. Glenn Huego at Henry Atuanan, riding in tandem sa balita. Ang Pangulong Bongbong Marcos niyak na marami pang mangyayari sa nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya sa mga flood control project. Balikan po natin. Tuesday. Baka aasa ang publiko ng maraming progreso sa isinasagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bumisita ang mga gobernador sa Malacanang. Sa naturang pagtitipon ay muling binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalang lokal at nasyonal sa pagtugon sa mga suliranin ng taong bayan. Sinabi rin ng Pangulo na maraming kailangang gawin kaya hindi dapat maabala ng ingay sa politika. Inihayag ni Pangulong Marcos kanina umaga ang pagsusumite ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.